Noong una, yung sana inisip ng violation ng revised penal code. Ngayon, may sabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya, pag-desisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office yung pag-i-file yung mga kaso na I think section 3A. Congressman, pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampang po natin. Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong walang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laki talaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga plants? Opo, yan o. Binilang na po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Para kayo ko, mas maganda sa Atomic Passion kasi sa Legislative Council. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po, ang in-approve ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun, pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling, yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh, basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino wala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives, Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO, etong majority leader, siya yung majority whip, siya yung nagmamamarshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least sinamin niya na merong insertion sa si dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, Yung mga staff, staff? Opo, syempre, opo. Kahit tinutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din po. Opo, complainant din po. Alam niyo po, ako I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file ng sa Dingbaksya. Kay now Congressman din Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigang Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kami ibang na-file po rito, yung sa Sub 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill.
Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Attorney, bakit graph lang? 241 billion pesos yung pinag-uusapan natin. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama sa committee? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano yung prayer niyo, sir? O, ano yung prayer na nangyari? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yung pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang. Anong mabibigyan? Well, karamihan pag wala nang masabi, diba? Sasabihin talaga, politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, diba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado, yung napag-utusan. Pero siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Ano talaga yun? Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing of file. Kasi kaka-image nga ng kay Sara Duterte, so kaya ganun yung mga Alam nyo, yung sinasabi nilang timing. Wala namang timing yung criminal case. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, kailangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Pero kung nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay Bisa? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan ito. Ang tugad kay parang sa Sir, or diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nila diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Iba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Limao. Doon nila pinaputok ng maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila na yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong skandalo sa budget ng 2025. Kinansot niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file niyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko magdagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng platform na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan mo ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwede isampas sa Sangguniang Bayan. Kung walang merits, hindi i-dismiss. Walang problema yun. Basta decision on the merits. So, nakusap niyo na ba si former President Duterte sa impeachment? Hindi pa po. Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House na Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate? BICAM sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa akin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya pag-check doon. Pag-check ko sa akin, yung chief of staff ko,
Dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Binabalik kasi yan sa House kasi nag-originate na sa House. Kasi all appropriations bill have to come from the House. Ilang pages ito? Cognizable naman po. Cognizable naman. Concurrent ang jurisdiction. Attorney Jimmy, Saldi po. Tatlong linggo siguro. Nanapat. Pagpapaan nyo na yung papel. May jando. Ilan po lahat? Kasi baka sabihin nila, susunod na. Hindi. Yan ang magiging depensa nila pag pinatawag sila ng Balo ilan po? marami yan. Technical working group. Marami yan. Nasa kayo, sir? Nagpunta ka ng... Nasa probinsya ako. Pero anong oras mo nalaman? Nagkakaroon ng papel. Anong oras? Nalaman niyo ba na nagkakaroon? Salamat din na lang. Sir, yung papel ka Sa Fiber group na Doon ko lang nakita yun. ng mga Sir, pero may nag-reach out po sa inyo for your signature. May nag-reach out po for your signature. Wala. Alam ko na alay. Sir, Kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin, ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount of 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na easy. Oh, grabe naman yun. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually, ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan, pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations nito. And the ay, ito na pala si Speaker. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. For ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy itong budget na Ay, well, pakikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Hindi lamang, ito isang pandinig lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may exceptions. Alam niya, well, then he has to answer for that. Anong tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the president is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Thank you. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po niyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. O, ano naman ngayon? Bilang Yan ang sagot. Bigyan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, konti na kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman ay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus
may ginawa po silang krimen. At ang biktima, tao bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano magiging itsura ito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit, palagay ko hindi natin makalala. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 million. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. How about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yun. Mahirap naman yung sasalita ka lang. Wala ka namang ginawa. Diba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matawag natin karumal-dumal talaga. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong napabor po ba sa inyo? Yan po, pwede pa Well, yun. sa akin naman, dasal na lang na sana mag-decision on the merits. Yung mga gobyerno na merong jurisdiction. Decision on the merits lang, okay tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong dinigilid kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippines. Naniniwala po kami.